Kilala ang Thailand na isa sa pinakamahusay magretoke ng mga mukhang hindi na uso, pati na rin sa organ surgery sa presyong abot kaya o mas mura kung ikukumpara sa iba. Kahit ang hilatsa na pagmumukha ni Diwata ay kaya nilang ayusin. Medyo matrabaho nga lang pero kaya nilang gawan ng paraan para magmukhang tunay na Diwata. Kaya naman halos sa lahat ng sulok ng Thailand ay naglipa na ang mga ladyboy na hindi mo basta makikilala, lalo na pag napasama sa mga tunay na babae. Isa sa mga pinakasikat na kalye para sa turismo ng sex, isang maikli at iconic na kalye sa Bangkok na kilala sa makulay nitong nightlife, partikular sa mga go-go bar nito. Dito sa gabi ang pangunahing attraction ay mga ladyboy. Ibig sabihin, Thai trans woman o tinatawag sila sa salitang Thai na katoway at tatawagin din natin silang mga Peking ducks. Tito John's TV. Ang mga babaeng trans lalo na sa Thailand noong unang panahon ay sinasamba at itinuturing na mga Diyos dahil sila lang daw ang tao noon na nagtataglay ng dalawang kasarian sa isang katawan. Pero sa ngayon ay malaki na ang pinagbago ng kanilang paniniwala. Bastusan na dahil ang dating sinasamba nila noon ay madalas itinutulak o pinipilit na maging manananggal ng lakas sa gabi. Ang iba naman sa mga Peking ducks ay gusto rin ng kanilang trabaho. Ang Thailand ang may pinakamataas na bilang ng mga transsexual sa buong mundo. Tinatayang humigit kumulang sa 300,000, mas mataas kaysa sa tinatansyang transgender sa karamihan ng iba pang bahagi ng mundo. Nabubuhay sila ng normal at malaya tulad ng iba pang mga Thai. Nagtatrabaho sila bilang hairdressers, filmmakers, models, waitresses, sex workers at iba pang trabaho na mahanap mo sa sinumang babae. Pero sa Thailand, hindi maaring legal na baguhin ng mga transsexual ang kanilang kasarian sa kanilang mga ID card. Pero pinapayagan silang magpakasal. May batas silang nagpapahintulot sa mga mag-asawang LGBT na magkaroon ng parehong legal at pinansyal na mga karapatan gaya ng iba. Ang Thailand ang unang bansa sa Timog Silangang Asya at ang ikatlong jurisdiction sa Asia pagkatapos ng Taiwan at Nepal na kinikilala ang same-sex marriage. Ang mga lungsod na naglipa ng mga Peking ducks ay sa Pattaya at Bangkok. Hindi sila masyadong nahalatang Peking ducks dahil sa makikinis nilang kutis, kaputi at sexy. At meron pang mas maganda pa sa tunay na babae, lalo na sa paningin ng mga may amats na. May mga palatandaan naman sila kung paano sila madaling makilala mula sa mga tunay na babae. Una, ang karaniwang babaeng Thai ay hindi masyadong matangkad. Halos kasing laki lang din ng mga pangkaraniwang Pinay. Kaya kapag may magandang babae na kasing tangkad device ganda sa Thailand, abay magduda ka na. Baka mas daku pa sa'yo ang inakala mong chika babe. Pangalawang katangian na nagpapakilala sa mga Peking ducks ay mas agresibo sila. Para silang impacta na bigla na lang nasa tabi mo na. Handa nilang kagatin ang laman ng pitaka mo. At pangatlo ay mapapansin mo kapag nagsalita na. Kapag kaboses ni Arnold Schwarzenegger, may tumakbo ka na, baka ikaw pa ang mayari. Sa mga Peking ducks, hindi uso ang hiya, lalo na sa mga turistang napapadaan sa harapan nila. Hindi sila mag-aalangan na makipagharutan, lalo't alam din nilang manyakol. Maluwag man ang gobyerno sa kanila at marami ang tumatanggap sa kanilang desisyon at pagkatao, ang mga ladyboy ay dapat ding dumaan sa serbisyo militar. At sa panahon ng serbisyo militar, ang mga ladyboy ay dapat magsuot ng kanilang mga damit tulad ng mga lalaki. Maraming foreigner ang pinipiling makipagrelasyon sa mga ladyboy ng Thailand dahil sa mas mababang halaga ng pamumuhay at pagkakaroon ng mga serbisyong sexual na maaring mas abot kaya kaysa sa kanilang mga bansang pinagmulan, at ang iba ay gusto lang din ng kakaiba. So yun, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.